Amen. Palakpakan natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, sana pa mga minamahal, tayo na po'y dadako sa pinakamahalagang bahagi ng ating banal na gawain, ang pakikinig ng mga banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Agi pong inihiling na tayo po'y tumayo mga minamahal upang magbigay galang sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus na dadalhin po ng ating beloved preacher, Kuya Richard. Amen. Praise the Lord. Grabe si Brother Dan. Tayo po'y manalangin. Huwag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na po Jesus. Maraming salamat po, man na Pinoon, na dinako mo kami sa iyong banal na gawain na iyong pinagpala, man na Pinoon. Maraming salamat po sa aming tao sa pusong inalay na papurit, pagsamba sa joyful song, solemn song, sa mga patutuo ng aming makapatiran, sa mga uwitin ng makalangit ng choir sa pagbibigay, sa lahat, man na Pinoon, sa aming pag-aaral ng salita na pagkain ng espiritual, lang isa inyong banglingkod ka ng akin. Wala akong magagawa sa iyo lang kumasa nagtitiwala, man na Pinoon. Kahabagan mo ang bawas sa amin, patawarin mo po kami, banglingkod, sa unang dalangin, pagluhod po ng aming minamahal na pastor. Sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, sa pangalan ng Jesus, kasout in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Una po sa lahat, ang pinakamataas na papurik pagsamba, paghuhalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at pinapabot ko po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagali Evangelista Willis Radalmeda, at kabalik at katuwang po ang lahat-lahat ng mga beloved children, at gayon din po sa mga giningtuwang aral, turo po ng ating pong beloved isang Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon po sa lahat ng mga iniibig nating makapatiran, sa mga baguhan, maging po sa ating mga bisita, sa ating mga panauhin, sa lahat ng mga mananampalataya, maging po sa ating minamahal makapatiran sa ibang bansa, sa ibang dagat, mga minamahal, pagpalain po kayo ng ating mahal na Pinoon, sa lahat na manunugtog, sa mga wit, sa aking kapwa manggagawa, at muli ang pinakamataas na papurit pagsamba, paghuhalati sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po ay magbuklat ng ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Kaya nga sabi po dito, mga minamahal, sa Revelation chapter 3 verse 6, mga minamahal, ang may pakinig ay makinig na sinasabi ng Espiritu ng mga iglesia. Amen. But is praise the Lord. Sabi dito sa Revelation chapter 3 verse 22, mga minamahal, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Kaya tayo narito, mga minamahal, kung pinapakinggan natin ang patutuo ng mga sanlibutan na hindi natin nakita, tayo naniniwala, ngunit pinapakinggan natin ang mga patutuo ng bawat Kristiyano sa mga hibalat milagro ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya tayo makikinig saan po? Sa salita ng mahal na Panginoon. Kung kumain na tayo kanina, mga minamahal, dahil tayo nagminyal, ngayon pakainin natin yung ating espiritual ng salita ng mahal na Panginoon. Biblical, ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Amen? Kaya itong oras na to, mga minamahal, anong oras na ba, mga minamahal? Pasado na yata 2:00. Amen? But praise the Lord. Tayo po'y magbuklat ng ating mga banal na kasulatan. Sabi pa nga sa aklat, mga minamahal, ng unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 19, at sa pangalawa nating babasahin, mga minamahal, magkasunod, ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, versikulo 6. The first epistle of Paul to the Thessalonians, chapter 5, verse 19. Quench not the spirit. Amen. Dito po sa Tagalog, unang Tesalonika, kabanatay 5, ang talatay 19, huwag ninyong patayin ang ningas ng Espiritu. Pangalawang babasahin natin, ikalawang Timoteo 1:6. Sa English ulit, Baledo.
The second epistle of Paul to Timothy, chapter 1, verse 6. Wherefore I put thee in remembrance that those stir up the gift of God, which is in thee by the putting on of my hands. Amen. Dito po sa Tagalog, ikalawang sulat ng Timoteo, kabanatay 1, ang talatay 6. Dahil dito ay pinaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pagpalain ng ating mahal na Panginoon at samahan tayo ng kanyang banal na Espiritu na maunawaan natin ang salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa unang nating binasa, mga minamahal, sa unang Tesalonica Kapitulo 5, versikulo 19, mga minamahal, ang sabi nga dito, huwag ninyong patayin ang lingas ng Espiritu. Kaya sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya na mainit na naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, anuman ang dumarating trials, pagsubok o mga pag-uusik, mga minamahal, makasaratan o kawalan, hindi siya nangihina, mga minamahal, lalo siya nagsusumisigasig, lalo siya nagpupumilit, lalo siya nagsusumamo. Bakit? Gusto niya lagi na madama ang banal na presensya ng Diyos. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga ang sabi nga ng ating minamahal na pastor, kung gusto niyo ng langit, mga minamahal, huwag kayong liliban sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen. Kaya pag nandito tayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ibigay natin, mga minamahal, yung the best nating pagpupuri at pagsamba, dahil tumungo tayo dito upang tayo po ay pagpalain, tumungo tayo dito upang sambahin, pasalamatan, purihin ang ating Amen? Kung ang Espiritu natin aandap-andap na, mga minamahal, ano pong kailangan? Ano po ang gamot yan, mga minamahal? Amen? Kung ang Espiritu mo ay aandap-andap na, wala ka ng ganang magpuri, wala ka ng ganang mag-pray, wala ka ng ganang makinig ng salita ng mahal na Panginoon, ibig sabihin, ang Espiritu mo ay meron ng sakit. Amen? Hindi yan matitik sa ospital. Hindi yan matitik sa doon sa dakon CT scan, mga minamahal, doon sa X-ray. Hindi yan matitik, mga minamahal, kundi ang makakakita lang, ang makakabatid lang, walang iba, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang Kristiyanong mainit, ang mga mananampalatayang mainit na naglilingkod, makikita mo sa kanyang gawa, bagamat may pagsubok, bagamat may trials, hindi mo siya makikita ng hina. Bakit? Masigasig siya, nagsusumamo, dahil siya po ay merong kailangan, meron siyang hiningi sa mahal na Panginoon. Dahil sa mga oras na yun, siya po ay nakikipag-ugnayan sa Diyos. Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya sa atin bilang isang Kristiyano, mga minamahal, ako, tayong lahat, mga minamahal, ang ating sinasagawa, mga minamahal, ito po ay para sa mahal na Panginoon. Amen? Kung tumungo man tayo sa ating panambahan, naglaan tayo ng ilang oras, mga minamahal, yung ginagawa natin sa gawain sa panambahan ng mahal na Panginoon, ang sabi nga ng ating mahal na pastor, wala pa akong nagagawa sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Huwag tayong magmalaki, mga minamahal, na nagagamit tayo sa gawain ng Diyos. Amen? Wala tayong pagmamalaki sa Panginoon. Ang mahal na Panginoon nagbigay sa atin ng talento. Ang mahal na Panginoon sa atin nagbigay ng ating kagalakan sa pagganap sa kalooban ng Diyos. Sino tayo noon at sino tayo ngayon na pinagpala, na kinabagan, na nagagamit saan po? Sa banal na ubasan ng mahal na Panginoon. Kung sinasabi mo, ay ako'y minyal lamang. Everybody say, praise the Lord. Yung espiritu mo, mga minamahal, malakas, malusog ang iyong katawan, pero espiritu mo, malnourished, payat, mga minamahal. Dahil wala kang ganang makinig na salita ng Diyos. Ano sabi doon sa ating binasa kanina? Ang nakikinig ng salita ng Diyos ay sa Diyos. Amen?
Kung kayo ay naglaan ng ilang oras, ilang minuto doon sa iyong tahanan o maging sa ating pinag-uusapan, mga minamahal, kailangan paglaanan mo ang pakikinig na salita ng Diyos. Amen? Dahil ito ay merong pagpapala. Pero kung bidahan lang, mga minamahal, ay maging wise ka. Dahil mamaya makapag-jesting ka, makapagbiro ka. Yung Espiritu ng Diyos mag-grip yan, mga minamahal. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito sa unang nating binasa, mga minamahal, huwag nating patayin ang Espiritu ng malapay noon. Dahil pag tayo po nahiwalay doon sa Espiritu ng malapay noon, kahabag-habag tayo, babalik tayo sa dati nating gawain, sasabihin mo, ako'y mahina lamang, ako'y nagkasala. Titingnan ng Diyos ang mahaba mong paglilingkod sa Panginoon. Hindi titingnan ng Diyos kung ano ang tungkulin mo sa gawain ng malapay noon. Kung ikaw ba'y manggagawa, kung ikaw ba'y mangangaral, kung ikaw ba'y mananampalataya, kung ikaw ba'y manunugtog o mangawit. Ang titingnan ng Diyos na ikay nagkasala yung araw na yun, ikay nagkasala, bumalik ang malapay noon, ikay naiwan. Sisisihin mo ang iyong sarili. Bakit ko nagawa? Bakit ako naiwan? Amen. Dahil ang salita ng Diyos ay matalas. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito sa 4:12, mga minaman ng Hebreo, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at matalas, kaya sa alinmang tabak na may 2 talim at bumabaon hanggang sa paghiwalay ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at utak, at madaling kumilala ng mga pag-iisip at mga haka ng puso. Madaling kumilala. Amen. But praise the Lord. Dahil tayo po ay binigyan ng 9 na bunga ng Espiritu Santo ng ating malapit, dahil tinanggap natin yung bautismo na merong Espiritu Santo. Dahil tayo po ay pinago, lumakip sa atin. Ano po yun? Yung himala at milagro. Kaya noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito, tayong lahat ay kinabagan, tayong lahat ay binigyan ng kagalakan. Saan po? Sa paglilingkod sa ating malapit. Amen. Everybody say praise the Lord. Sabi nga uli nga dito, mga minamahal, sa 4:30 ng Efeso, at ihanda natin yung unang Samuel, Kapitulo 1, 15:1. Pakibasa yung 4. From the book of Ephesians chapter 4, verse 30. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Amen. Sulat ng Efeso Kapitulo 4, talata 30. At huwag ninyong pagyatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, ang siyang kanyang kayo ay tinakdakan ng kanyang sa karawan ng pagkatubos. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ito po yung supporting verse dito po sa 2 Timoteo 1:6. Sabi nga dito kanina, dahil dito ay pinapaalala ko sa inyo na pagningasin mo ang kaloob ng Diyos na sa iyo sa pamamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. At dito naman, mga minamahal, sa ating binasa, dito sa 4:30 ng Efeso, ano yung tinatak sa atin? Kundi yung Holy Spirit, yung banal na presensya ng Diyos. Hindi natin magagawa magpalayas na mga karamdaman sa pangalan ng Jesus, magpalayas naman sa mga Espiritu kung wala tayong Espiritu ng Diyos. Amen? Sabi nga dito sa 4:30, at huwag ninyong pigatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa Kanya kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. Kaya tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya,
Madidiscern mo yung isang tao na merong gagawin sa iyo na hindi maganda, at madidiscern mo ang gagawin sa iyo ng tao na hindi mo nakikilala. Bigyan ka ng discerning spirit ng Diyos. Amen? Amen? Ipaparamdam sa iyo ng Holy Spirit ng Panginoon. Yung tao na yan merong balak sa iyo na hindi maganda. May gagawin sa iyo. Ang gagawin mo, magpipray ka. Sasanggain mo sa prayer. Sasanggain mo sa panalangin. At meron nga, nung ginanap mo yun, mga minamahal, hindi natuloy. Bakit? Nasangga po sa prayer. Amen? But praise the Lord. At kung meron naman mga paalala na patid sa iyo, para sa iyo, anong gagawin mo? Mapapahama ka, mag-aayuno ka, magsusumamo ka. Amen? Hindi katwiran, hindi ko kaya yung 3 days. Hindi katwiran, hindi ko kaya yung 5 days. Mga naman, gawin mo muna, sasamahan ka ng Espiritu ng Diyos. Amen? Everybody say praise the Lord. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Anong sabi niya doon sa ating minamahal na mga kapatiran? Mahal na pastor, meron po akong sakit na ulcer. Baguhan lang yun po, mga minamahal. Sabi ng ating mahal na pastor, mag-fasting kang 3 days to 5 days fasting. Pag nagawa mo, gagaling na yung sakit. Amen? May sakit siyang ulcer. Pero sinabi ng propeta ng Diyos, sinabi ng nilang isa ng mahal na Panginoon, after 5 days, Lunes siya nag-start. Dumalo ng Friday overnight prayer. Grabe iyak niya sa mahal. Grabe iyak niya sa mahal na Panginoon. Grabe pasasalamat niya. Nung Lunes pa lang, inumpisahan niya na mag-fasting. Bagamat siya'y baguhan, mga binamay. May sakit siyang ulcer. Ngunit sinunod niya ang utos ng propeta ng Diyos, ang payo ng propeta ng Diyos, walang iba, ang ating ginagamit bilang mga pastor. Will this struggle better? Nung sinunod niya, mga minamahal, yung kanya mga mahal sa buhay, nag-alala. Dahil hindi pa Krisyano. Siya lang kung naunang Krisyano. Nag-alala kaya mga anak, maging kaya asawa, dahil siya magugutom. Ngunit ang sabi ng mahal na pastor, ako'y mag-ayuno, gagaling ang aking ulcer. Alam niyo pong himala sa himala. Unang araw, umaga di siya kumain. Hindi siya tumikim ng tubig. Without food, without water. Absolute fasting, mga minamahal. Pagdating ng gabi, saka lang siya uminom. Hindi siya nakaramdam ng sakit ng kanyang tiyan. Ulcer, mga minamahal. At bumilang, mga minamahal, ang 2 araw, pangatlong araw, mga minamahal, doon niya natanggap yung kumpletong kagalingan ng kanyang karamdaman. Pagdating niya ng Friday, siya nagpasalamat, umiiyak siya sa mahal na Panginoon. Nagpapasalamat siya sa propeta ng Diyos. Sabi niya, mahal na pastor, buhay ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay mapagpala, ang Diyos ay makapangyarihan. Everybody say, praise the Lord. Grabing iyak ng ating mahal na pastor. Grabing tuwa. Dahil ramdam na nandoon sa loob ng tent ang maging ating bilang sa puso, yung banal na presensya ng Diyos na puspusa ang ating malapin ng Holy Spirit. Dahil nandoon ang tugon ng malapin. Amen? Everybody say, praise the Lord. At meron pa ako isang narinig na payo ng ating mahal na pastor. Sabi ng ating kapatiran na isang sister, may sakit siyang insomnia. Sabi niya, mahal na pastor, hindi ako makatulog sa aking karamdamang sakit na insomnia. Ang sabi ng ating mahal na pastor, mag-overnight ka tuwing overnight Friday. Huwag kang matutulog. Hindi siya makakatulog. Amen? But praise the Lord. Praise the Lord. Sinubukan niya, mga minamahal. Dumalo siya ng overnight prayer. Kuneta Asrodum, mga minamahal. Doon pa lang, madaling araw pa lang, mga minamahal, lumilisa na sa tahanan ang ating minamahal kapatid. Ang gawain natin sa Kuneta Asrodum, alas 7 po ang umpisa hanggang alas 12. Madaling araw pa lang ang alis sa tahanan. Pero doon sa kanilang tahanan, hindi siya nakaramdam ng antok buong maghapon. Dahil siya nakadalo ng Sunday worship, mga minamahal. Pag
Pag-uwi niya, mga minamahal, sa kanilang tahanan, pagkain niya, dahil fasting siya, mga minamahal, pag-uwi niya sa kanilang tahanan, mahimbing na mahimbing yung kanyang pagtulog. Kinabukasan sunod na araw, regular na ang kanyang pagtulog, nawala na ang sakit niyang insomnia. Amen? Ganun po yung ating nasaksiyan, ganun yung ating natanggap sa banal na gawain ng ating malapay noon. Kaya ang sabi nga dito, mga minamahal, sa aklat ng Samuel, mga minamahal, si Haring Saul, bakit po siya kinalugdan ng Diyos? Dahil si Saul ay gumawa ng mabuti, gumawa ng kalugod-lugod, at sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Everybody's kaya po siya naging hari. Amen? Basahin natin ang unang Samuel, Kapitulo 5, 15, 1. Ang amin naman. Unang Samuel, Kapitulo 15, versikulo 1. At ihandaan natin yung unang Samuel 16, 14. From the book of 1 Samuel, chapter 15, verse 1. Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee, to be king over his people, over Israel. Now therefore, hearken thou unto the voice of the word of the Lord. Amen. Dito po sa Amen. Praise the Lord. Dito po sa unang sulat ng Samuel, ang kabanatay 15, ang talatay 1, at sinabi ni Samuel kay Saul, Sinugo ako ng Panginoon upang pahirang kita ng langis na maging hari sa kaniyang bayan sa Israel. Ngayon nga'y dinggin mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Ano pong nangyari, mga minamahal, doon sa Israel? Si Haring Saul ay naging hari, mga minamahal, ng Israel dahil siya po, mga minamahal, ay ginabayan at pinahiran ng langis at tinanggap niya ang patnubay ng ating mahal na Panginoon. Ngunit si Haring Saul, nung siya po ay naging hari na kalaunan, mga minamahal, siya po ay hindi na gumawa ng ano po yun, ng kalooban ng Diyos. Siya po ay lumiis, gumawa siya na hindi kalugod-lugod na, kaya siya po ay inalipin na masamang espiritu. Amen. Doon yung kanyang binasa natin sa ikalawang Timoteo 1:6. Pag meron kang espiritu ng Diyos, ipapatong mo ang iyong mga kamay saan po sa may sakit, at sa pangalan ng Jesus magpapalayas ka maging ang masamang espiritu. Amen? Di ba pag merong masamang espiritu, nararamdaman natin, pag tayo dumadaan sa isang lugar na merong maramdaman ka, tumatayo ang iyong mga balahibo, naramdaman mo ang espiritu ng Diyos, nangingilabot ka. Anong gagawin mo? Aawit ka na, in the name of Jesus. Power is the name. Habang umawit ka, mawawala yun, mga minamahal, at ikay magpapasalamat sa Panginoon. Ibig sabihin, sa lugar na yun, meron pong gumagala na masamang espiritu na hindi mo nakikita. Amen? Di ba sa atin, natural sa atin, pag meron kabilugan ng buwan at meron kapitbahay tayong buntis, mga minamahal? Amen. But praise the Lord. Yung kikik, mga may paikot-ikot sa iyong bahay, kapitbahay mo lang, naririnig mo yun, mga hindi mo nakikita, pero nararamdaman mo, ibig sabihin, merong masamang espiritu. At kung meron ka naman nadidinig na kumakaw lang aso mo, maalulong, may nakikita sa masamang espiritu, magbabanggi ka in Jesus' name, hallelujah. Magre-review ka sa pangalan ng Jesus. Maya-maya, titigil yun, at maramdaman mo, wala na yung masamang espiritu. Amen. Dahil, pag meron naman demon possessed, merong inalian na masamang espiritu, anong kailangan, mga minamahal? Pag nakita mo, matatakot ka, mangangaba ka, ngunit pag ikay merong espiritu ng Diyos, binigyan ka ng espiritu ng Diyos ng katapangan. Ano nga sabi doon sa ikalawang Timoteo 1:7? Hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan, kundi katapangan ng ating mahal na Panginoon. Amen? Saan po nakita natin? Saan po naganap? Sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, kung meron tayong fasting and prayer, tayo po'y nakipag-ugnayan lagi sa mahal na Panginoon. Hindi ka matatakot, hindi ka mag-alinlangan. Amen? Dahil alam mo na sa iyo ang Espiritu ng Diyos.
Pero pag ikay kulang, ay, hallelujah, hallelujah, kayo na lang, hallelujah. Pari siya, praise the Lord. Praise the Lord. Di ba ganun tayo minsan? Amen? Pari siya, praise the Lord. Pero kung alam mo, ikay nakapagpuri, full prayer ka, full fasting ka, full faith yung mo, hindi ka mag-doubts, hindi ka dahil sumasayo ang kapangyarihan ng Diyos, sumasayo ang Espiritu ng Diyos. Sino ang laban sa iyo? Sino ang manalig sa iyo? Dahil kasama mo, ako, tayong lahat kasama natin ang Espiritu ng Malapinoon sa unang dalangin, pagluhod ng ating mahal na pastor. Amen? Everybody say, praise the Lord. Ituloy natin ang basa dito po, mga minamahal, sa 16, 14. At tatalon tayo sa 23. From the book of 1 Samuel, chapter 16, verse 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Talon mo ba sa 23? 23. And it came to pass, when the evil spirit from God was upon Saul, that the bed took an harp and played with his heart. So Saul was refreshed and was well, and the evil spirit departed from him. Amen. Tagalog po. Dito po sa ang unang Samuel, ang kabanatay 16, talatay 14, ang Espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul, at isang masamang espiritu na mula sa Panginoon ay bumagabag sa kaniya. 23. At nangyari pagka ang masamang espiritu na mula sa Diyos ay sumasa kay Saul, ay kinuha ni David ang alpa at tinugtog ang kaniyang kamay. Gayon nagiginhawaan si Saul at bumubuti, at ang masamang espiritu ay umiiwalay sa kanya. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Bakit po mga minamahal, napagabag si Saul dahil siya po ay merong masamang espiritu dahil hindi na siya gumanap ng kalooban ng Diyos. Kaya sabi nga sa 16:14, ang espiritu nga ng Panginoon ay humiwalay kay Saul. Humiwalay. Pag humiwalay, mga minamahal, nakagawa ka ng kasalanan. Amen? Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, ang sabi nga ng ating mahal na pastor, open your mouth, oh praise the Lord. Amen. But say, praise the Lord. Ay kung lumalabas sa iyong mga labi, sa iyong bibig, mga minamahal, hindi nakalugulugod, yung Espiritu ng Diyos magigrip po yun, mga minamahal. Kung ikaw ay jesting ng jesting, biro ka ng biro, nagbiro ka, nag-jesting ka, hindi ka nakapagsisi, mga minamahal, yung Espiritu ng Diyos ihiwalay. Bakit nananahan ang Espiritu ng Diyos doon po sa gumaganap ng kalooban na Diyos, sumusunod sa utos ng mahal na Panginoon? Amen? Talon tayo dito sa 23. At nangyari nga ang pagmasamang espiritu ay mula sa Diyos sumakay Saul, kinukuha ni David ang alpa at tinutugtog ang kanyang kamay. Ngayon din nagiginawaan si Saul at bumubuti, at ang kanyang masamang espiritu ay umuhiwalay sa kanya. Si David, mga minamahal, bakit po naging hari? Bagamat sa ibata, mga minamahal, dahil sinunod niya ang kalooban ng Diyos. Buong lakas, buong galak, buong tuwa, buong saya. Siya ay nagpupuri sa Diyos. Amen. Yung puri, mga minamahal, na buong galak, buong saya, buong lakas at buong kaluluwa, mga minamahal. Hindi yung pagpupuri, mga minamahal, na malumanay. Amen? Maraming singer dito sa bansang Pilipinas sa sikat, mga minamahal, binigyan sila ng magagandang boses, pero hindi nila ginamit sa pagpupuri sa Diyos. Salamat, tayo po kinahabagan ng Panginoon. Binigyan tayo, mga minamahal, ng boses upang magpuri, upang sambahin, pasalamatan
ang ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya pag tayo nagpupuri, bukal sa loob, sa ating puso, mga minamahal, ang sabi nga ng ating beloved isang Pastor Lina C. Almeida, beloved Mama Dear, pag ikay nagpupuri ng tao sa puso, ninanamnam mo ang pagpupuri mo doon sa iyong puso, sa iyong isip, mga minamahal. 1, 2, 3 kanta, maramdaman mo ang banal na presensya ng Diyos, tutulo ang iyong luha, maramdaman mo ang Holy Spirit ng Diyos. Amen? Kahit sa inyong tahanan, mga minamahal. 1, 2, 3 kanta, pagtao sa puso, paulit-ulit, ninanamnam mo ang pagpupuri sa mahal na Panginoon. Ika'y nagsusumamo, nagpupumilit, nagsusumikap ka, nagpupumilit ka. Maramdaman mo ang banal na presensya. Amen? Dahil sa puso mo, sa isip mo, ang pagpupuri, hindi po sa nguso. Amen? Amen. That is, praise the Lord. Kahit anong haba ng kanta mo, mga minamahal, hindi mo sila sa puso, hindi mo tinaintim na ninanamnam, hindi mo rin nadama ang banal presensya. Ikaw din ang lugi, mga minamahal. Amen? Yan po yung turo na alala ko sa ating beloved isang pastor, mga minamahal. Kahit isang oras ka magpuri na wala sa iyong puso at hindi mo sinisinsiro, baliwala din yun. 2 o 3, sinsiro ka, nagsusumamo ka, nagsisikap ka, lalo ka nagpupumilit, ano po yun? Namadamo ang banal na presensya ng Diyos. Amen? Maramdaman mong Holy Spirit, mag-speaking tongue ka, magsalita ka na iba-ibang wika, mapuspos ka ng Holy Spirit, mga minamahal. Kahit anong mangyari sa iyo, baliwala, mga minamahal. Magkagulo-gulo man ang iyong buhok, mga minamahal, baliwala sa iyo. Amen? Dahil naramdaman mo Holy Spirit. Pero kung yung buhok mo lagi mong ginaganon, mga minamahal, hindi malugod ang Diyos. But praise the Lord. Dahil ang sinasamba natin, ang pinupuri natin, nagbigay sa atin ng lakas, nagbigay sa atin ng patnubay, nagproteksyon sa atin, nagbigay sa atin ng mga pagpapala, bagamat pandemic, mga minamahal, hindi tayo pinagkulang, hindi tayo pinabayaan ng Diyos, tayo sincere tayong dumadalangin, nagsusumamo, nagpupuri, humingi ng habag, patnubay, gabay, higit sa lahat, ang Diyos ay nakatingin sa ating lahat. Amen? Everybody say, praise the Lord. Si David, mga minamahal, buong lakas niya, sinisigaw niya, buong puso niya, na pinupuri ang mahal na Panginoon. Amen? Hindi yung pagpupuri na inaantok. Kung inaantok ka, lahat na makakapakinig sa iyo, aantokin na rin. Amen? Umaawit ka, pero tulog yung diwa mo. But praise the Lord. Yun ay gawa ng kaaway. Amen. Hindi ka nagsumikap, hindi ka nagpumilit. Bagamat naramdaman mo, pinagbigyan mo. Maya-maya, yung kinanta mo, intro, nandun ka na sa ending. Amen. Kuha niyo ba ako, mga minamahal? Yung intro mo, dahil nakatulog yung diwa mo, napunta ka doon sa ending. Yung nakikinig, yung kasama mo, biglang napuli mo ka, bakit iba na? But praise the Lord. Praise the Lord. Pero pag ikay sincero nagpupuri, buong lakas, mga minamahal, tinataas mo ang iyong kamay. Ang sabi nga sa banal na kasulatan, 1 Timoteo Kapitulo 2:8, mga minamahal, itaas natin yung kamay na walang galit. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Higit sa lahat yung puso. Amen. But praise the Lord. Ang sabi nga dito, mga minamahal, 1 Timoteo Kapitulo 1, versikulo 2:8, ibig ko nga ang mga tao'y magsipanalangin sa bawat dako na iunat ang kamay na banal na walang galit at pakikipagtalo. But praise the Lord. Iunat yung kamay. Amen? Anong iunat? 2 kamay. Hindi isang kamay na sa cellphone, yung isang kamay na kataas, mga hindi po malugod ang Diyos niyan. Amen.
But is praise the Lord. Hindi ba maitaas natin ang dalawang kamay? Bitawan muna ang cellphone habang nagpupuri. Amen? Sasabihin mo, ay, binabasa ko yung lyrics. Yung pala, hindi naman pala lyrics na nalinglang ka ng kaaway. Yung katabi mo, nakakaramdam na ng banal na presensya. Yung katabi mo, napupuspos na lang Holy Spirit dahil siya ay nagsusumikap. Ninanamnam niya yung kanta na yun dahil gusto niya maramdaman ang banal na presensya. Inuunat niya ang kanyang kamay dahil siya ay nagsusumamo. Meron siyang kahilingan, meron siyang iniingi. Pagkatapos manalangin na yung kinabukas ng sunod na araw, pangatlong araw, ibinigay ng Diyos. Amen? Yun po yung pagsisikap. At meron pagpupumilit. Amen? Di ba nung araw, pag tayo nag-aayuno, doon sa pastoral house, walang linggo, may nakakapagtapos po ng kapatiran 5 days. Mga minamahal, 5 days, pinakamababa. Mga baguang kapatiran yan, 5 days, mga minamahal. Doon sa mga ginagamit sa banal na gawain, 10 days, mga minamahal. Diretso yun. Hindi putol-putol. Diretso. Kasi ngayon, nauso na. 10 days pa ako, brother. Kumusta? Putol-putol nga lang. Amen? That is praise the Lord. Praise the Lord. That is praise the Lord. Sa tagal natin, mga minamahal, naunawaan na ng malapay ninyo. Dahil yung ating physical, hindi naman po pabata ng papaba, kundi nagkakaedad na tayo. Amen? Basta ang mahalaga noon, naganap mo ang kalooban ng Diyos, nasunod mo ang utos ng Diyos. Amen? Nakita ng malapay yung tao sa puso mong pagpupuri at pananalangin, pag-alay ng pag-aayuno. Amen? Sabi nga nating mahal na pastora nung araw, pag maedad na, nasa senior na, mga minamahal, kung kaya pa, pagpapala yun, pero pag hindi, mag-ayuno lang sa kalang tahanan. Amen. Pero doon, kahit mga senior na, 60, 70, mga minamahal, makikita mo, nag-aalay ng pag-ayuno. Bakit? Desire nila yun. Napapurihan, pasalamatan ng mahal na Panginoon. Saan? Dahil siya'y pinagpala, iniligtas, pinagaling ang kanyang karamdaman. Kaya nung panahon na yun, mga minamahal, grabing anointing, grabing mga minamahal, ang power, mga minamahal. Walang distraction. Amen? Walang tumutunog sa iyong higaan. Ngayon, pagtunog lang, nakataas sa iyong kamay mo. Pag tumunog, tit, didilat yung isang mata mo. Sino kaya yun? Amen? Na-distract ka sa prayer. Amen? Pero kung naging wise Christian ka, mga minamahal, kung gusto mo madama ang banal na presensya sa iyong tahanan, mga minamahal, pwede mo munang i-off. O kaya kayo magpuri ng madaling araw. Siguro pag madaling araw, wala sa iyong i-istorbo. Walang tutunog na magte-text. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sa binasa kanina, Hebreo 4:12, matalas ang salita ng Diyos. Kung ito'y tanggapin nyo, pagpapala sa atin. Pero pag hindi sumakit ang iyong puso mo, guilty ka. Amen. Amen. Dahil ang salita ng Diyos para po sa ating lahat. Hindi lang po sa atin nangangaral, para sa ating lahat yan. Na ikabubuti, ikagaganda, at ikalalago natin saan po? Sa paglilingkod sa Diyos. Dahil tayong lahat, hayag sa harapan ng Diyos, wala tayong may tatago, wala tayong may kukubli, wala tayong may lilihim. Hayag tayo sa lahat. Dahil ang ating Panginoon ay lagi nakamasid. Everybody say praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, sa binasa ko kanina, sa 14 verse po to, awit 24:4, doon po sa unang Timoteo 8:2, sabi dito, siya'y may malinis na nga mga kamay at may dalisay na puso at hindi nagtataas ang kanyang kaluluwa at walang kabuluhan o hindi sumumpa na may kabulananan. Mga minamahal, hindi siya nagtataas. May malinis na puso yung kanyang kamay, mga minamahal. Kaya
Kaya pag tayo'y nagpupuri, mga minamahal, buong galak, buong tuwa, buong saya, pag ito'y naramdaman natin ng banal na presensya, tayo'y nagkakasuot sa pangalan ng Jesus, nandoon yung kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa Isaiah 59 verse 1, ang kamay ng Diyos ay napakaba upang abutin, ipagkaloob ang iyong pangangailangan, ibigay ang kagalingan na yung karamdaman. Sabi sa Jeremiah 33:3, tumawag ka at ako'y sasagot sa iyo. Amen? Everybody say praise the Lord. Basahin natin ang huling 2 talata. Awit 51, Gis 12, ang huling talata. Revelation chapter 10, 1 and 10. Yan po. From the book of Psalms, chapter 51, verses 10 to 12. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Cast me not away from thy presence, and take not thy Holy Spirit from me. Verse 12. Restore unto me the joy of thy salvation, and uphold me with thy free spirit. Tagalog po. Mga awit kapitulo 51, talata 10 hanggang 12. Likahan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka sa patuwid na espiritu sa loob ko. 11. Huwag mo akong paalisin sa inyong harapan, at huwag mo bawiin iyong santong espiritu sa akin. 12. Ibalik mo sa akin ang kagalakan sa iyong pagliligtas, at lalayan ko ng kusang espiritu. Amen. Huwag mong pawiin ang espiritu sa ating mga minamahal. Bakit po tayo nakakadama ng banal na espiritu? Dahil lagi natin isinusumamo na tayo lahat ay kabagan, tayo lahat ay kalugdan ng malapinoon. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, isang dukha lamang tayo ay maraming pagkukulang sa malapinoon. Ngunit tayo ay lagi nagsusumamo, nagsusumikap, nagpupumilit upang tayo po ay kahabagan, upang tayo pagpalain ng malapinoon. Kaya anong sabi nga dito? Likaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko, at huwag mong akong paalisin sa iyong harapan, at huwag mong pawiin ang iyong Espiritu Santo sa akin. Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas, at alalayan mo ako ng iyong kusang espiritu. Oh. Grabe mga minamahal. Grabe yung pag-iibig sa atin ng Diyos. Bagamat tayo nagkulang, nagkamali, ang sabi ito, inaalalayan tayo ng malapinoon. Bagaman tayo may pagsubok, may pagkukulang, nandun tayo nagkasala, pilit tayong binabalik ng malapinoon. Saan po? Sa paglilingkod sa Diyos, dahil may naghihintay na langit, meron tayong mansyon na upang ating walatiin, pasalamatan, dakilain ang ating malapinoon. Amen? Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, mahal na Panginoon, para bang ikaw'y nakapakalayo sa akin? Di ba minsan meron ganun tayong tanong? Mahalapin mo, parang hindi mo na ako sinasagot. Kumusta? Ginagawa mo ba? Ginagawa ba natin? Ano yun? Yung utos, yung kalooban ng Panginoon. Ang Diyos lang ang nakakakita. Amen? Ang Diyos lang ang nakakabatid. Huling talata, mga minamahal. Revelation chapter 1:10, Apocalypse last verse. Yan nating awitin para sa ating mahal na Panginoon. According to the book of Revelation, chapter 1, verse 10. I was in the Spirit on the Lord's day, and heard behind me a great voice as of a trumpet. Amen. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanatay 1, ang talatay 10. Ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon, at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na tulad sa isang pakakak. Amen. Amen. Maririnig yan ng bawat Kristiyano. Pag ginawa mo, ito'y mabuti para sa iyo. Pag hindi mo ginawa, ito'y masama
kasalanan mo, mga minamahal. Nasa Bible po yan, mga minamahal. Santiago 4:17. Sa nakakaalam ng mga paggawa ng mabuti at hindi ginawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya anong gagawin natin? Gawin natin ang ano po yung ikalulugod at ikatutuwa. Ano inihingi sa atin ng manapin? Hindi. Gawin natin ang utos ng manapin. Kaya ano sabi nga dito sa Gis? 1:10. Kaya nga kapatid, sabi pa nga dito, Apokalisis Kapitulo 1, versikulo 10, ako'y nasa espiritu ng araw ng Panginoon at narinig ko sa aking likuran ang dakilang tinig na mula sa isang pakaka. Maririnig natin yan, mga minamahal. Ano yun? Yung pagtunog ng trompeta. Maraming sign, maraming mga paalala sa atin, mga minamahal, na tayo mga magpakainit sa paglilingkod sa Diyos. Dahil tayo po ay pinagpala ni Kristo. Kaya sa ating awitin, mga minamahal, tayo po ay magsumamo sa mahal na Panginoon. Napakasarap damahin ng banal na presensya ng Diyos. Uuwi ka sa iyong tahanan, taglay mong kagalakan. Hindi nasayang iyong pagdalo, yung oras na iyong dilaan dito, dahil nadama mo ang banal na presensya ng Diyos. Ang Diyos natin sinasamba rito buhay ang kapangyarihan. Tayo umawit, mga minamahal. I guess I've always known He loves me. I guess I've always known He cares. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems just a day. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Is in the night time almost over? We darken with the morning sky. And in the night say a prayer. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I feel the prayers to sing. Thank you, Jesus. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I hear now and then. Hallelujah, hallelujah. But you know I'm always near. Yes, I see you standing there. I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I'll always be there, and I'll never be there. Hallelujah. 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 I guess I've always known He loves me. Thank you so much. Thank you, Jesus. I guess I've Thank you, always Lord. known He cares. How great you are. Hallelujah. Sometimes my heart cries out so loudly. Sometimes it seems it's just not there. Hallelujah. And through my tears I sometimes wonder how long until He wipes them dry. Hallelujah. Hallelujah.
It's in the night time, almost over. Thank you, Jesus. But joy can be the morning sky. Hallelujah, Jesus. And in the night celebrate. Thank you, Jesus. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, Maraming salamat, Lord Jesus. but from within I hear Him say, yes, I'm here, loud and near. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there, and I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I've always been and me tonight. Hallelujah, Jesus. I feel the presence in the air. Sometimes it seems so far away, but from within I hear Him say, yes, I'm here, I live. Don't you know I'm always near? Yes, I see you standing there, and I am with you everywhere. Don't you know I love you so? Don't you know I'll never go? Yes, I'm always been away, and I am Jesus. Praise the Lord. Uriin ang Diyos, mga minamahal. Sa bawat isa sa atin, sa bawat kailangan natin, yan ay nakikita ng malabay nun. Ang nais ng Diyos na tayo pagpalain. Ang nais ng Diyos tayo'y gamitin sa kanyang malalagawa. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sa ating po mga bisita, ang pagtungo nyo rito po ay grasya. Ang pagpunta nyo rito ay pagpapala sa ating mahal na Panginoon. Meron pong 4 na reglamento ang ating dakilang Diyos. Ang una po, mga minamahal, ay pananampalataya. Ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakinig na salita ng Diyos. Roma Kapitulo 10, versikulo 17. Tayo'y nakanig na pakinggan nyo ang mga patotoo, mga papuri, ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Nagkaroon kayo ng pananampalataya sa Diyos. Ang pangalawa po, ang pagsisisi sa ating mga nagawang makasalanan. Pag tayo magsisi na maka-Diyos, mga minamahal, isang tiyak na bagay, tayo patatawarin ng ating mahal na Panginoon. Yan pong pangalawa. Ang pangatlo po, ang bautismo sa tubig. Ang bautismo sa tubig, hindi po pagpamembro. Ito po'y relasyon natin sa ating mahal na Panginoon. Ang pang-apat, ito po'y bautismo sa Espiritu Santo. Kaya sa ating mga panauhin, kayo po'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Itaas niyo po ang iyong 2 kamay bilang pagtanggap sa ating dakilang Diyos. Sumunod po kayo na may kling panalangin. Mahal na Panginoon, marami pong salamat sa ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita bilang Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako sampu ng aking mahal sa buhay na aking tinanggap na tagapagligtas sa pangalan ng Isus, sa pangalan ng Isus. Amen and amen.
Kami pong manalangin para sa inyo. O dakilang Diyos, Amang banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito ang iyong anak na tao sa puso kang tinanggap, handa kang paglingkuran. Dalangin po namin, isulat mo po ang kayang pangalan sa ng buhay. Pagpalain mong tumanggap, mahal na Panginoon, sa pinansyal, sa material, physical, spiritual, sa pangalan ng Jesus. Amen and amen. God bless you po. Pwede na po kayo makabalik sa inyong kinaupuan. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. At tayo po'y dadako, mga minamahal, sa ating masiling. Ipatong po natin ang ating kanang kamay sa ating ulo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Isipin po natin, mga minamahal, na tayo po'y inilayas ng ating mahal na pastor. Ang kamay ng mahal na Panginoon na kaunat upang ibigay, upang matanggap natin yung pagpapala. Bago ang lahat, mga minamahal, tayo muna po ay magsumamo, magsisi sa ating nagawang mga pagkukulang, pagkakamali sa harapan ng Panginoon. O dakilang Diyos, ang mambanal sa langit, pinakamamahal na Jesus. Narito kami lahat, dumudulog, nagpapakumbaba, umingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawa mga pagkukulang, pagkakamali, pagkakasala sa iyo, na pagbigyan ng aming mga kainaan, na banggit ng aming mga labi, di namin nabantayan. Patawarin mo ang bawas sa amin, pakalinisin mo ang aming mga puso't kaisipan, ipagkaloob mo ang lahat ng aming mga kailingan, kagalingan ng aming makaramdaman, kalutasan ng aming mga problema. Iligtas mo po ang aming mga mahal sa buhay, saan mang dako, saan man naruroon. Proteksyonan mo sila maging sa aming mga mahal sa buhay, sa yung dagat, sa lahat ng aming minamahal kapatiran. Pagpalain mo kaming lahat sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Pagkaloob mo po mga pagpapala, manapi sa kalang negosyo, sa kalang trabaho, sa kalang hanap buhay. Pagpalain mo po sila, manapi noon. Maratnan mo kami, init na naglilingkod sa iyo, manapi maging karapat dapat kami sa iyong pumuling pagbabalik. Sa unang dalangin ng aming minamahal na pastor, sama-sama naming sinasuway ang lahat ng uri ng makaramdaman sa pangalan ng Jesus, karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rayuma, high blood, lahat ng uri ng karamdaman, cast out in Jesus' name. Lahat ng mga problema, cast out, hadlang sa kalamang pagpapala, kahirapan, mga trias, gawa ng kaaway, palalamig, palulupaypay, mga kainaan sa pangalan ng Jesus, cast out, cast out, cast out, be healed, in Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ang Diyos, mga minamahal. Sama-sama tayong lumukso at sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Huwag po tayo magbiro, mga minamahal, sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Diyos, mga minamahal. God bless you po. At tayo po'y dadako, mga minamahal, sa ating announcement sa ating mahal na Panginoon at sa ating po minamahal mga kapatiran. Yung last Sunday po, meron po na iwan dyan sa information ng Bible na wala pong pangalan. Pakikuha na lang po kung sino po yung nakaiwan, kung anong Bible yan, mga minamahal. At sa ating pong latpan, mga minamahal na pinagkakaloob natin, tayo po yung nakalikom na po, mga minamahal. Bagamat pandemic, mga minamahal, 109, 270, mga minamahal. Kaya sa atin, patuloy tayo magbigay. District 7, mga minamahal, ang gawain sa Pangasinan, dito po yung pinakamarami sa Luzon, mga minamahal, ang gawain ng Pangasinan. Kaya Maaluminos, San Carlos, Mamagaldan, madyan sa Matayog, mga minamahal, sa Malasiki, mga minamahal, pumaginjas na ako ng Rosales, mga minamahal. Meron na po mga nag-donate at nag-sponsor, mga minamahal. Amen? Pero sa ating pagbibigay, pagkakaisa, mga minamahal, wala imposible sa Diyos. Amen? Mag-pray lang tayo kung kailan ba talaga yan ipagkakaloob ng malapin, kung magbabalik na, mga minamahal, sa last 2 minutes na gamit natin. Amen? But praise the Lord.
Kaya sumuporta tayo, mga minamahal, sa gawain ng Diyos. Dahil dito sa amin, sa Diyos po, sa mahal na Panginoon. Amen? Sabi pa nga, mas mainam daw ang nagbibigay sa tumatanggap. Amen? Kaya pag nagbibigay tayo, pagpapalain tayo ng Diyos. That is, praise the Lord. Kaya sa ating ipagkakaloob ng special offering, yan naman po, mga minamahal, ikaragdagan saan po panggasolina ng ating mga sasakyan, pang-maintenance na sasakyan. Pag nasisira po yung ating sasakyan, 1,000 po, mga minamahal. Amen? Pag nagkasabay-sabay, 1,000 po. Hindi po tigi 100 yan, mga minamahal. 1,000 ang ginagastos, mga minamahal. Kaya sa atin, mga minamahal, sino pong ibang inaasahan? Kundi tayo rin po, mga mananampalataya. Pag nasira ang sasakyan, wala ring sundo, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Pag naayos ang sasakyan, mayroong sundo. Pag may sundo, wala naman pang gasolina, hindi rin kayo masundo. Praise the Lord. Sino pong inaasahan? Tayo rin po, mga mananampalataya. Kaya ipag-pray nyo, samahan nyo kaming manalangin, mga minamahal. Pag-pray nyo po ang gawain sa Ordaneta, mga minamahal, na lalong lumago ng lumago, magpadala na maraming pagpapala, na magkaroon din tayo sariling pastoral house at chapel. Kasi tayo po, mga minamahal, nangungupahan lang dito. Amen? Every month, tayo ay nagbabayad, mga minamahal, sa pastoral house. Every month, tayo rin nagbabayad. Kaya kami mga manggagawa, wala kaming sideline. Amen? Wala kaming sideline, mga minamahal. Wala kaming hanap buhay. Wala kaming mga transaction sa labas na nagbebenta kung ano-ano. Yun po ang full-time worker, mga minamahal. Sa Diyos lang umaasa. Amen? Yan po mga manggagawa na full-time. Wala pong ibang inaasahan kundi ang ating mahal na Panginoon. Bawal po sa amin magnegosyo, bawal din po magtrabaho. Nung makakita kayo, mga outsider, katulad nitong kapatid, sila po yung mga outsider worker, mga tumutulong sa gawain ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin, mga minamahal. Brother Noel Samson, special offering. Amen. Pastor, God bless po. Lord Preacher, tayo po'y manalangin sa special offering. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, mga Pinoon. Narito ka mga Pinoon sa special offering, mga Pinoon. Pagpalabas-basan, magbigay sa hapon ng aming minamahal na kapatiran. Ibalik mo sila mga yung bisyo. Papala, mga Pinoon, sa hindi makapagbigay dahil sa kuwalan, mga Pinoon. Dalangin namin, pagpalisin, mga Pinoon, bigay sa mga magandang trabaho, pakitaan man, upang na pagkakataon sila makapagbigay sa mga Pinoon, pagpalisin, mga Pinoon, sa financial material, at higit sa pagpapalang spiritual. So, dalangin na po ang ginagawa mga pastor, itong samot dalangin sa matamis at makapangyarihan. Para Jesus, Amen. Praise the Lord. If you give unto the Lord, He will give Some more to you, some more to you, some more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. You will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. You will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you. He will give some more to you. Some more to you, much more to you. Some more to you, much more to you. If you give unto the Lord, He will give some more to you.
Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Sa lahat po na nagbigay, ang Diyos po magbalik po sa inyo ng siksik-liglig, umaapaw na pagpapala sa bawat Kristyano. Purihin ng Diyos, mga minamahal, sa ating mga schedule, sa ating Bible study, mga minamahal, tuwing Martes po yan. Yan po dyan sa Dako ng Asinggan, alas 2 po ng hapon. Tayo nag-umpisa, sabay po yan ng Barangay Balite, papunta po dyan sa Katablan, Putang Balasiki, mga dalawa pong sabay na Martes ng ating Bible study. Pag Wednesday po, alauna naman po tayo nag-umpisa. Pag araw po ng Friday, alauna rin po tayo nag-umpisa. Pag araw po ng Sunday, mga minamahal, alas 9:30 tayo nag-uumpisa, mga minamahal. Purihin ang ating mga Pinoon sa ating mga tumanggap. Kung nais mong pabautismo, kanilang pakihanda yung ating baptismal tab. Kung hindi naman, pagpalain kayong lahat ng ating mahal na Pinoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po'y manalangin po sa ating pagtatapos. Kakataon, binibigay ko sa ating beloved brother Daniel sa ating closing prayer. Amen. Praise the Lord. God bless you both sa ating beloved preacher. Tayo po'y manalangin sa ating pagtatapos. Dakila at mapagpalang banal na sa langit, sa matamis at makapangyari mong banal na pangalan, aming pinakamamahal na Panginoong Jesucristo, kami taus-pusong nagpapasalamat sa iyo, mahal Panginoon, sa matagumpay na iyong banal na gawain at tapos sa hapong ito, na iyong nilangisa ng bawat yugto na iyong banal na gawain. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong matamis at banal na presensya. At lalo't higit, maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa banal na mensahe naming napakinggan dahil ang Diyos na nagsilbing pagkain ng aming nagugutom na kaluluwa. Maraming salamat po at sa aming pong pansamantalang pag-iwahiwalay kung paano niyo po kami pinarating na malwalhati sa iyong banal na gawain. Gayon din po sa aming pag-uwi sa aming kanyang-kanyang tahanan. Pag-ingatan niyo po kami, pagpalain niyo po kami sa pangunat dalangin pagluhod ng aming ginagalang na beloved pastor sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. God bless you po mga minamahal. Ingat po sa ating pag-uwi, mga minamahal. Praise the Lord.